Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi na Meron po bang parang cheers pare, pinaka-nahirapan kayo sa line na start of pastor kung tatay o kung nasa? Meron po bang point ba? Pagiging tatay, yung pinakamahirap. Kasi nga, unang ambition ko naman talaga, siguro hindi ko lang sinasabi na pangarap ko, pero pangarap ko talaga ng isang pamilya maayos. Maayos kasi yung pamilya namin, I have good parents. Yun nga lang, hiwa-hiwalay nga, kagaya ng sinabi ko. So gusto kong magkaroon ng anak na hindi ko kagaya. Nung tumalaki kasi ako, hindi naman ako mabait. alam ko yun. Hindi ako mabait na tao. So sabi ko, sana wala silang makuha sa akin. Sa mga kapilihan ko ng mga younger years ko. Well, wala naman, pero there was also time na nagkakaproblema ako sa mga aral nila, hindi ko mapasok. Sabi ko, and this is another long story, pero nire-record naman natin, no? Pwede naman i-cover din. No? Kasi yung aking anak, lalo yung bunso, si Rio, nakita niyo na yun, tumutugtog dito. No? Si Rio kasi ang kwento niyan, magmula nung 6 years old yan. 6 years old magka-grade 1 pa lang. Nasa trumpets na yan. Trumpets play shop. Yung kay Ode Hamora, kumakanta, nagpe-perform. Kumikita na yan. 6 years old pa lang hanggang 12 years old. So, na-inculcate talaga sa puso niya, nabaon talaga sa puso na music siya. So, nung nag-high school siya, natigil na siya sa trumpets kasi tumanda na siya, hindi na siya trumpets kid. So, natigil na siya doon. Pero kahit nung high school yan, lahat ng banda, lahat ng musiko, lahat ng singing contest, sinasalihan. Pasok yan. Yun ang daigdig niya. Yung mga academic, wala lang yan, sideline niya. Pagdating niya ng college, siyempre, college is college, nagka-problema siya talaga. Kasi sabi niya sa akin ng college, Dad, baka pwede ako mag-music. Sabi ko, hindi natin kaya yung payment ng music, ha? Sabi niya, PBS ako. Eh, ako naman, bilang graduate ng ATS, sabi ko, hindi na. Secular ka lang, tapos, pagkatapos mo mag-secular, saka ka mag-ATS. Kung gusto mo maging, o gusto mo mag-side ka, gusto mo mag-music. Kaya mo yung sarili mo, mag-aaral ka ng music. Nagloko yan UST. Nagloko siya ng 3 years yata. Ano raw? 2 years, 3 years. Almost 3 years. Nagloko siya. So, in tuition fee, talagang tapon talaga yung tuition fee. Mahal ang tuition sa UST. Iyak ako talaga sa Panginoon. Tapos, aabutin siya ng senior high school. Kasi nung nag-aaral siya, wala pa siyang senior high school. Aabutin siya ngayon ng pagpasok ng senior high school na kapag hindi siya nagtino, babalik siya ng senior high. College na siya, babalik na siya ng senior high kasi nagka-senior high. Pag walang tumanggap sa'yo, sabi namin, magsi-senior high ka. Kasi senior high na batch mo eh. Yung graduate na ng senior high na batch mo. Pray kami. Tapos kasama yun, siyempre, galit ka eh. Kasi naiinis ka eh. Kasi nasayang ng panahon. Magulang ka eh. Tapos, nag-pray kami. Sabi ko, subukan kaya natin i-enroll sa PBS. Ironically, tinanggap siya ng PBS. Hindi niya kailangan mag-senior high. Tinanggap siya ng PBS. Sabi ko, hahaba-haba man ang posisyon. Sabi ko, so parang pinagalitan nga ako ng Lord dun eh. Ikaw hindi ka nakikinig sa anak mo. Sabi ko sa anak mo, mag-PBS siya. Saan nagpresenta na siya na PBS? Oo, PBS siya ng college. Dinala ko sa UST, nagloko. So, binalik siya ng Lord sa PBS. Nakagraduate ng music. O, ayan. Mabangis ang music. Lahat ng instrumento, tinutugtog. Lahat ng microphone, kinakantahan. Alam mo, ganun ka-apon siya talaga ka-passionate sa ginagawa. Kahit ngayon, nagtuturo dito sa Torch of Light. Music teacher siya ng magmula grade 4 hanggang grade 10. Music lang. Sa church, music director siya. Or music worship head siya. So, ayun. Sa UST po, ano kinuha niya? Psych. Ayaw eh.
Ayaw talaga. Kayo po pumili nun. Ako pumili na. Yan ang mali ko. Ayaw eh. Maniwala kayo, hindi. Nung nasa high school, nasa UST siya, pumapasok siya sa UST, pumapasok siya sa campus. Wala naman kung saan. Nagmamusiko. Malamang. Pumapalo pa rin ang drum. Pumapalo pa rin sa drum and bugle. Yun lang ang ini-enrollan niya. Yun lang ang pinapasukan niya. Ang habang panahon na. Yun yung mga struggle ko talaga. Mga struggle. Of course, financially, medyo nakadipit din kami ng konti. Dumating din yung pagkakataon na parang ang hirap, di namin alam. Nangungutang din kami sa bangko for tuition. Minamantin na lang namin. Ano raw? Pero everything went well. Nakaraos. Ngayon, wala silang professional. Wala, pwede na namin silang iwan sa kanya. Kaya na. Yun po yung somehow mabigat sa inyo na problema ang dumating. Oo, yun yung mga ganung problema. Saka siyempre, mga, ang tawag dito, yung malalaking problema sa ibang, angkan naman namin. That's another story. Pero meron kayong mga ganun. Lupa. Oo, may mga problema kami sa ganun. Mga problema angkan na naging struggle din namin. Pero everything is good now.